Sa mga magaling na paraan para tumawag ka ng utang na loob sa iyong alma mater ay sa pamamagitan ng pagbuluntaryo bilang isang mentor. May kabuuang 16 na miyembro ng PMA Class 71 ang nag-ulat sa Philippine Military Academy para sa assignment doon, ang pinakamalaking representasyon ng alinmang iisang klase. 6 na first lieutenants ay mula sa Army, 6 mula sa Air Force, 3 mula sa PC at 1 mula sa Navy. Matapos ang kanilang pag-aaral sa University of the Philippines, sina Oka Martinez, Bobby Sacramento, Franklin Bronner at Rolly de Gracia ay naitalaga sa PMA. Sina Oka at Bobby ay nasa ikalimang taon ng BS Industrial Engineering sa UP. Ngunit hindi nakapagtapos dahil sila ay pinabalik upang magturo sa PMA. Sina Rolly at Franklin ay nag-aral sa Institute of Mass Communication sa loob ng 2 taon. Ngunit hindi rin nakapagtapos dahil sila rin ay pinabalik para sa asignasyon sa PMA habang tinatapos ang kanilang mga thesis. Si Rolly de Gracia ay humawak sa posisyon bilang ADCAM, Administrative Officer ng Superintendent ng PMA noon, si Brigadier General Florencio Magsino, U.S. Military Academy, 51. Ang iba pang PMA 71 na itinalaga sa Tactics Group na namamahala sa pagsasanay at pangangasiwa ng mga kadete ay sina Nelson Slao, Aris de los Reyes, Nick Barona, Edwin Galzote, Eduardo Matiliano, Edwin Cuenco, Reggie Regalado at Sapik Sarmenta. 2 ang itinalaga bilang mga instructor sa akademya sa ilalim ng academic group. Si Boy Castillano ay nagturo ng calculus, samantalang si Rolly Malinis ay nagturo ng economics, kasaysayang militar at estratehiya at kasaysayan ng sibilisasyon panluranin. Si Jing Cagurangon na bagong galing sa isang field assignment ay itinalaga bilang Intelligent Staff Officer or J2 ng akademya. Buhay sa PMA kahit isang sakripisyo ay komportable para sa pamilya. Walang trapiko, walang pagpapawis. Araw-araw ihahatid ng mga asawa ang kanilang mga mister papasok sa trabaho matapos ang almusal. Sila ay itinalaga sa dissenting tirahan sa Port del Pilar o Camp Allen sa lungsod ng Baguio. Sapat na yon para sa isang first lieutenant na may maliliit na anak. Kanilang mga asawa ay nakahanap ng mga paraan upang maibsan ang nakakainip na buhay sa akademya. Sina Jing Martinez at Joy Barona, ang asawa ni Oka at Nick, ay sinuwerte na makakuha ng mga trabaho sa PMA Academic Group. Nagturo si Jing ng psychology habang nagturo si Joy ng English. Kinakailangang mag-apply si Cora ng leave mula sa kanyang trabaho bilang guro sa kanyang probinsyang pinagmulan sa Laguna upang makasama ang kanyang asawa. Sina Cora, Mencho Sacramento, Cecil Galzote at Barry Castillano ay naging mga full-time na may bahay. Si Chit Islao na lumipat mula sa Cotabato City sa Mindanao ay may isang maiging trabaho sa BPI Family Bank sa Baguio City. Si Beng Cagurangan, asawa ni Jing, ay isang military nurse sa PMA Station Hospital. Nagtrabaho rin sa hospital si Dr. Gigi Regalado, asawa ni Reggie. Si Dr. Cynthia Bronner, asawa ni Frank, ay may klinikang medical sa kahabaan ng Session Road habang si Dr. Meli de Gracia ay nagtatrabaho sa Baguio General Hospital. Kasama ng mga may bahay ng 71 at ang mga mula sa klase 70, 72 at 66, naging mas masigla ang panlipunang buhay nila. Bilang mga katuwang ng kanilang mga asawa, nagkaroon sila ng pagkakataong dumalo sa mga pagtitipong panlipunan kasama ang matataas na opisyal ng pamahalaan at militar, mga banyagang dignitaryo at mga lokal na opisyal na bumibisita sa akademya. Maraming sanggol ang ipinanganak habang ang kanilang mga magulang ay nakatalaga sa PMA. Yung Cunanan Hall, ang armory na ni-raid ni Victor Corpus, PMA 67, habang mga senior na kadete ang class 71 ay ginawa ng bowling alley
ay isang paboritong lugar para sa pagpalipas ng oras. Ang alternatibo ay sa bowling alley ng Camp John Hay. Isa pang tagpuan ay sa kantina sa likod ng flagpole kung saan naroon ang sundial. Ang may-ari nito na tinatawag nilang Manang ay naghahain sa kanila ng mga pagkaing Ilocano tulad ng papaitan, sabaw ng kambing na pinapait ng apdo. Sa Baguio City, nagkikita sila sa Rose Bowl Restaurant sa tapat ng Harrison Street sa Bunham Park. Bilang mga tactical na opisyal sa PMA, ang mga miyembro ng Class 71 ay iba-ibang estilo sa pamamahala ng mga kadete. Tingnan na lang sina Aris de los Reyes at Frank Bronner. Si Aris ay mahigpit, si Frank ay maluwag at mapagpatawad. Ngunit iisa ang naging resulta. Pareho silang nagkamit sa loob ng maraming taon ng papuri at pagkilala mula sa mga klase ng PMA na kanilang tinuruan. Bumalik si Aris de los Reyes sa PMA noong Disyembre 1974. Ang una niyang tungkulin ay bilang tactical officer ng Charlie Company, ang kanyang kumpanya noong siya ay isa pang kadete. Noong Hulyo 1975, siya ang pumalit bilang cadet mess officer na namamahala sa pagkuha ng pagkain at paghahanda ng mga pagkain ng mga kadet. Sa ekspresyon walang emosyon, tinitignan ni Aris ang mga kadete tuwing gabi kapag siya ang officer in charge or OC. Ang OC ay isang tungkulin sa pagbabantay na ibinibigay araw-araw sa mga opisyal ng tactics group. Si Aris ay nananatili at natutulog sa barracks ng mga kadete. Nitiyak niya na nasusunod ang mga patakaran at regulasyon. Umiikot siya sa barracks pagkatapos ng mga pagkain upang maiwasan ang hazing. Nagsasagawa rin siya ng mga biglang inspeksyon sa ilang oras ng gabi upang hanapin ang mga kadeteng lumalabas sa mga bawal na lugar at gumagawa ng maluluhang paglabag. Sa isang pagkakataon pagkatapos ng class, nahuli ni Aris si Cadet Victor Ibrado ng Class 76 na umiinom ng alkohol, isang napakalubhang paglabag sa regulasyon ng akademya. Iniulat niya si Ibrado. Sa ginanap na investigasyon ng Battalion Board, inamin ni Ibrado na ginawa niya ang paglabag kasi akala ko ibang opisyal ang nakatalaga bilang OC, hindi si Lieutenant Junior Grade Ariston de los Reyes, sinabi ni Ebrado sa board. Kinalaunan, si Ebrado ay naging Chief of Staff ng AFP makalipas ang 32 taon. Si Aris ay mahigpit, ngunit hindi lamang para sa kapakanan ng pagiging mahigpit. Higit sa lahat sa kanyang isipan ay ang ikabubuti ng mga kadete at ng corps. Sa katunayan, minsan ay ginawaran niya si Cadet Alexander Llano na kabilang din sa Class 76 dahil sa pagtatala nito ng record ng corps sa 400-meter run. Ang gantimpala ay nagbigay kay Llano ng mga merito na pumawi sa kanyang mga demerits. Si Llano, na magiging Chief of Staff din ng AFP, ay nagsasabing labis niyang ipinagmamalaki ang parangal kaya inilagay niya ito sa isang frame at itinago. Pagkatapos, si Aris ay naging cadet mess officer. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho, kaya madalas ay natutulog siya sa mess hall upang maging malapit sa imbakan ng pagkain at upang bantayan ang mga palihim na iskapo ng mga plebo. Natuklasan ni Aris ang kalunos-lunos na kalagayan ng pondo ng cadet mess. Nasa pula ito. Ibig sabihin, mas malaki ang mga gastusin kaysa sa nakalaang pondo para sa pagpapatakbo nito. Ang nakalaang pondo ay kinukuha mula sa araw-araw na alawan sa pagkain ng 10 piso bawat isa sa lahat ng mga kadete. Pagtanto niya ang kanyang unang pagsisikap ay hindi sapat. Nagpasya si Aris na magbukas ng isang kantina para sa mga kadete at bisita. Nagdulot ito ng karagdagang kita na
20,000 na idinagdag sa naipong pondo ng MESPAN. Bagaman mas malaking ipon ang nalilikom kapalit ng mga pagkain ng mga kadete, hindi nagrereklamo ang mga kadete. Alam ng mga kadete kung saan napupunta ang ipon. Nakakuha sila ng mga bagong set ng Chinaware, mantel, kurtina para sa bulwagan, kubyertos, at isang tea set para sa bawat mesa. Sa madaling salita, isang kumpletong pag-aayos ang ginawa niya sa mess hall. Isang buwan kalaunan, ang pondo ng mess ay nasa positibo o blue kalagayan. Nanatili ito ng ganoon hanggang sa pagtatapos ng tour ni Aris. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1976, nagpasa siya na gusto niyang bumalik sa Navy upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa dagat. Bago umalis sa PMA, ginawaran si Aris ng kanyang unang Military Merit Medal ng Superintendent. Binigyan din siya ng Cadet Corps ng sertipiko ng pagpapahalaga. Nalaman ni Aris kalaunan na isang buwang matapos siyang mapalitan, ang pondo ng MES ay muling nagpula. Minsan, umattend si Franklin Bonner sa isang parada at review na ginaganap tuwing Sabado ng mga kadete ng PMA para sa mga bisita nito. Sa grandstand ay naroon ang komandante ng mga kadete at ang mga tactical na opisyal. Si Franklin Bonner, Frank o Bouncy sa kanyang mga kaklase, ay tumango bilang pagsang-ayon habang ang Corps ay nagpakita ng sabay-sabay na isang click matapos ibigay ang inspeksyon ng mga armas. Malaki ang pinagbago ng buhay sa PMA sa loob ng 10 taon. Ang Cadet Corps ay mayroon lamang 281 na kadete noong Marso 1967 nang ang 148 na taong Class 71 ay nag-ulat noong Abril 1 ng taong iyon. Sa pagpasok ng mga sumunod na recruit na lumagpas sa 100 kada klase, ang request ng Corps ay umabot sa 453 noong 1971. Pagsapit ng 1975, halos dumoble ito. Nagsumikap ng husto ang mga tactical officers sa pagharap sa mas malaking Corps. Maraming pulong ang dinaos. Ang Treasurer at S4 Supply Officer na si Lieutenant Ray Rivera, PME 71, ay naging abala sa pagkuha ng karagdagang supply at kagamitan para sa mga bagong kadete. Si Frank ay nagulat nang mabatid niya na ang klase ng 81 ay itinuturing siyang isang alamat. Bininyagan siya ng kiwi tulad ng pagpapakintab ng sapatos. Sa paglalakbay ng Class 81 sa Timog Silangang Asya, nagsilbing gabay si Frank sa pagbisita ng mga kadete sa Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Isang umaga, lumabas siya ng kubiyerta ng barko. Sa pag-aakala nag-iisa siya, sumandal siya sa rehas at sumigaw ng, "Gising! Gising!" Katapos, napansin niya sa gilid ng kanyang paningin na may isang grupo ng Class 81 na nakamasid sa kanya. Kinalman niya ang sarili, umubo at pagkatapos ay umawit ng isang perpektong version ng Shadow of Your Smile. Isang tanyag na awiting isinulat noong 1965 para sa pelikulang The Sandpiper. Mahinang pinapadyak niya ang kanyang mga paa sa ritim habang sinasabayan ang lagaslas ng mga alon ng dagat. Nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang boses ay halo ng malamig at mabagal na boses ni Tony Bennett at malalim na tono ni Nat King Cole. Naalala ni Cadet Butch Kabamban, PMA 81, na naroroon nang mangyari ang insidenteng iyon. Ang rhythm at melodya na walang putol na naghalo ay nagpatindig ng aming balahibo. Ang kanyang kaakit-akit na boses ay napakaginhawa. Kaya nitong patulugin ang isang tanggol o ilagay ka sa estado ng pag-relax na parabang nahipnotismo. Isang dumadagundong palakpakan ang sumunod.
Ibinaba ni Frank ang kanyang ulo at sinabi, "Salamat, salamat." Sinabihan siya na ang kwentong ito tungkol sa kung paano niya iniyatid ang awiting iyon sa ibabaw ng busog ng BRP Dato Kalansiaw PES-76 sa katubigan ng dagat Celebes ay naging isang klasikong salaysay na paulit-ulit na ikinukwento sa kanyang paglilingkod bilang opisyal na taktikal sa PMA at maging pagkatapos nito. May estilo si Kiwi, sabi ni Kabanban. Umiling lamang si Frank sa unang pagkakataon na narinig niya ang pahayag na iyon. Ganon ding dedikasyong pagsisilbi ang ginawa ng iba pang kasapi ng Class 71 na nakaasan sa Tactics Group, Academic Group at sa administrasyon. Ang kanilang alma mater ang naging saksi ng kanilang mga taon ng paghubog bilang tao. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa paaralan, sa pag-aalay ng kanilang oras at karanasan, tinitiyak nila na mananatiling matatag ang institusyong kanilang minamahal. Tinitiyak nila na sa habang panahon, magpapatuloy ang pamana nito ng kahusayan at ng epekto nito sa lipunan. Higit sa lahat, ang pagbibigay pabalik ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na pakiramdam ng kasiyahan at mas matibay na koneksyon sa kanilang mga pinagmulan.